Kauna-unahang pagkakataon, nagsama-sama sa isang pulong si Pangulong Rodrigo Duterte at 4 na dating presidente ng bansa. Kabilang po sa mga tinalakay nila sa National Security Council meeting ang issue sa West Philippine Sea. Kamusta naman kaya ang pakikitungo nila sa isa't isa? Balitang hatid ni Ian Cruz. Unang dumating sina Pangulong Rodrigo Duterte at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasunod si dating Pangulong Fidel Ramos na tila nakipagbiruan pa. Si dating Pangulong Noynoy Aquino na tinanguan ni Arroyo na nakulong sa kanyang termino. At si dating Pangulong Joseph Estrada na nakipagkamay kahit sa nagpatalsik sa kanya na si Arroyo. Sa unang pagkakataon, nagsama-sama ang 5 presidente ng Pilipinas matapos ipatawag ni Pangulong Duterte ang National Security Council base sa rekomendasyon ni Ramos ang Special Envoy to China. Tumanggi ang presidential spokesperson na detalye ang napag-usapan ng NSC. Grupong binubuo ng hanggang 35 miyembro mula sa ehekutibo, lehislatibo at mga nagdaang pangulo ng bansa. Pero hindi regular na nagpupulong maliban kung ipatawag ng Pangulo. Sinasabing panahon pa ni Arroyo nang huling may ipinatawag na NSC meeting. Basically, I think there'll be a review of what is review and then a summation. The agenda is not that clear. Pero ayon sa dalawang source ng GMA News na nasa NSC meeting, top agenda ang desisyon ng International Tribunal kaugnay sa West Philippine Sea pabor sa Pilipinas na hindi raw susundin ng China. Bago niya, nakipagpulong muna ang Pangulo kay US Secretary of State John Kerry. Maliban sa pangako ng Amerika na pondong katumbas ng 1.5 bilyong piso para sa law enforcement training, hindi na idinetalye ang napag-usapan ng dalawang lider. Pero bago pa ang pulong, sinabi na ni Kerry na hihimukin niya ang Pangulo na makipagnegosasyon sa mga bansang umaangkin sa West Philippine Sea. The President did mention that whatever talks we will engage in will begin with the ruling. That will be the foundation. Bilanggit din ni Kerry ang issue sa pulong naman niya at ni Philippine Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay. Sabi ni Kerry, bagamat walang kinakampihan ng Amerika, dapat daw sumunod ang mga bansa sa batas. We take a strong position in support of the rule of law. We have made clear that the decision of the arbitral tribunal convened under the UN Law of the Sea Convention is legally binding, and that we expect that the parties should comply with their obligations under law. Ayon sa mga eksperto, malinaw na nanliligo ngayon ang Amerika kay Pangulong Duterte. It's really to try to influence the new administration because the US is concerned about its new attitude towards things. Mas mas open sa possibility of a more independent and more balanced Philippine foreign policies. Itinaon naman ng mga militanteng grupo sa pagbisita ni Kerry ang protesta kontra sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Jong EDCA! Suportado pa rin daw nila si Pangulong Duterte pero wag daw sana siyang magpadikta sa Amerika. Ian Cruz, GMA News.